Alright, so ngayong umaga po ay pag-usapan po natin muli ang ating last part ng part 3 natin, which is the lesson 4 of the Search for Truth. I do not intend to make it faster kasi ang punto ng bakit tayo nag-aaral ay para may matutunan tayo. Tama? Hindi naman tayo sa school na kailangan tapusin ang curriculum. Kailangan matapos mo talaga by June, kailangan tapos lahat. Hindi naman tayo ganon. Ang ginagawa po natin is, as we grow daily. Sinasamsam po natin ang lahat ng mga bagay, anggulo, lessons, experience na nandun po sa ating pinag-aaralan. Dahil napakahalaga po nitong portion na ito. Pagkatapos nito, we can make it faster. But this one, this is very important in the sense that ito po ay kahalimbawa natin din. No? Tinukoy po ito na ito po ay kahalintulad ng ating paglalakbay sa Panginoon, kasama ang Panginoon. Yun po dahilan na pinapag-aralan natin ito. And there are only two things na pinagawa ang Diyos na siyang gumawa ng plano. Dalawang bagay lang. Number one is the ark. Siyang nagsabi kung anong itsura ng ark, ilang palapag, ilang bintana, ilang pinto, anong sukat, anong haba, siya nagsabi. Sumunod lang si Noah. Pangalawa is the tabernacle. Yung tabernakulo. Siya din. Sabi niya nga kay Moses, see that you do whatever I had, kung ano yung pinakita ko sa iyo, doon sa mount, gawin mo. Because that is the pattern of the things in heaven. So hindi po, wala pong sablay dito. Pag pinag-aralan natin ito, ayon sa interpretasyon ng Bible, wala pong sablay. And most of the time, ito po ay napatungkol talaga sa atin at napatungkol sa ating mga pang-araw-araw. So, dito rin nahayag ang lahat ng klase ng pag-uugali. Merong pag-uugali ng reklamador. Merong pag-uugali naman ng masunurin. Merong pag-uugali naman ng rebellious. May mga pag-uugali naman na hindi nakontento sa kung anong meron siya. Ayan. At meron ding matakutin. Meron ding mababa masyado ang pananampalataya. Kunting bagay lamang ay bumibigay. Ito po ay makikita po natin sa ating mga pinapag-aralan. However, ang ating focus ngayon, dahil tapos na po tayo doon sa Ten Commandments na binigay ng Diyos kay Moses mula po sa Mount Sinai, bumaba na po siya at ang Israel po ay nagsamba sa Diyos-Diyosan ng bakang ginto. And very amazing, kasi napakaraming bansa, ang kanilang Diyos baka, no? Bakit kaya baka? Bakit kaya lagi baka? Baka pwede namang kambing, pwede ring karne, tupa, di ba? Pwede ring elepante. Di ba? Pwede rin. Pero bakit baka? Actually, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Wala rin akong alam bakit baka napili nila. Kasi sa India, baka din. Alam nyo ba na may lugar sa India na bawal magkatay ng baka? Mamamatay ka. Ika mamatay mo rin pag pinatay mo ang baka. Kasi naniniwala sila, baka yun na isa sa mga ninuno nila. Baka lulo nila yan, lula nila yan, o kaya yung Kaya, alam niyo pag pumunta ka doon sa lugar ng India na medyo prevalent ang Hinduism at yung kay Krishna, Hari Krishna, ang mga baka naglalakad lang yan dyan. Wala pong may ginagawa, hindi po pinapataba lang. Kaya tuloy, naghirap ang India kasi imbis kainin nila, binibigay na sa baka. Kaya kalain mo yun isang baka, edi 10 katao sigurong pagkain yun. Or kasi pag alam niyo kung may pananim ka, kumain ng baka, hindi mo pwede sawayin. Ipaubos mo lang, sige, magtira ka lang para sa akin. Ganun lang, wala kang masabi yun. Hush! Di ba sa atin, binabato pa? Ay, bawal. Hindi pwede. Pero bakit kaya baka? Posible, dahil ang baka ay nagiging gamit sa lahat ng kanilang pangangailangan na nagprovide. Nagpo-provide. Una, nagpo-provide sa kanila ng pagkain, nagpo-provide, yun ang nagbubungkal ng lupa para sa kanila, and then makakakain sila dahil sa baka. Maliban dyan, ang baka nagbibigay pa ng gatas,
Maliban sa gatas, nagbibigay pang baka ng karne. Di ba? So, posible nakikita nila na ang baka is the source ng lahat. Di ba? Kasi halos lahat. Pwede ka magbungkal ng lupa. Pwede mo rin siyang sakyan. Pwede mo rin lagyan ng mga daladalahin mo. Di ba? Makapagbigay sa iyo ng comfort. No? Posible ganun ang iniisip. No? Pero sa atin din mga kapatid, setting aside ng seriousness, marami rin po ang nadamage sa atin dahil marami po tayong Diyos-Diyosang baka. Sana bigyan ako ng Panginoon ng pera. Pero baka hindi rin. Sana pagalingin ako ng Panginoon. Pero baka hindi rin ako gagaling nito. Sana makareceive ako ng Holy Ghost. Pero baka hindi rin. Dami mong baka. No? So, hindi po maganda, marami pong alagang baka. Katayin ang lahat ng baka. Kasi ang baka, yun po yung opposite ng pananampalataya. Kasi kung may pananampalataya ka, wala kang baka. Baka, puro baka. Dapat, ang mga baka natin na yan ay tatanggalin po natin. Lalo na sa ating pananampalataya sa Panginoon. Galit ang Diyos kapag nagdududa. Pag nagdududa, canceled ang sagot. Pag nagduda ka, sabi pa nga ng Biblia, a double-minded man is unstable in all his ways. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi lang makaapekto sa iyong personalidad, maging sa mga bagay na natatanggap mo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, O ye of little faith. So kapag nagdadalawang isip ka, tanda yan na ang iyong pananampalataya mababa. So kapag nagdalawang isip ka na, that will hinder what you're going to receive. Right? So ngayon mga kapatid, ang ating pong topic ngayon ay tungkol pa rin sa the true discipleship part 3 pa rin po tayo. And saglit. Ang ating pong patuloy lang po ito ng ating pinag-aaralan, ang totoong tabernakulo. Tandaan natin na ang ating nakikita na yan ay the type and the shadow of the things to come. Ang pagitan po ng dalawa na yan, sa kabila ay literal na tabernakulo with pillars of fire and pillars of clouds. Sa kabila po ay ang the day of Pentecost, and that's almost 1,500 years ang pagitan. At yan po ay nangyari sa mga apostol. And later on, maintindihan natin kung ano ang relationship nung pagkatanggap ng banal na espiritu at ito pong tabernakulo na sa wilderness. Now, again, pagka tiningnan po natin, ito po ang ating pinag-aaralan ngayon, ang wilderness journey. And right now, we are on this tip of the map on the southern or the lower part, which is Mount Horeb or Mount Sinai. So, bawat lugar po dyan ay may mga pagsubok, may mga reactions, at may mga result o ibig sabihin ay epekto ng mga actions. Okay, so it is always a pattern. There is a trial, then the reaction, and the result is dependent on your reaction. So babalik lang po yan. So tandaan po natin that sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po nauubos ang pagsubok. Hindi po natatapos yan. Parang unos lang yan. Parang bagyo lang yan. Sabihin man natin, kahit mag-fasting tayo lahat at sabihin natin sa taong ito, walang bagyo, dalawang bagay. Pag hindi sinagot, natural yun. Natural na may bagyo talaga ang Pilipinas. Tama? Pero alam nyo ba, pag sinagot naman yon, El Nino patuloy. Magpatuloy din El Nino, walang ulan eh. Di ba? Ang bagyo may dalang ulan. Ang problema lang sa bagyo, ang lakas ng hangin. Oo, at sobrang ulan. Pero pag wala namang bagyo, wala rin tayong tubig. O mamili lang tayo. No, ngayon, ang punto ko ay ganito. Wala tayong magawa sa both sides. Tama? Kaya hindi natin pwede i-pray yung both sides. Ang ipag-pray natin that God will protect us, that God will bless us, that God will keep us alive
strong, and blessed. Yun po yung ating ipanalangin. Kasi pwede naman po ihiwalay tayo ng Diyos kaysa sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Amen? So yun po yung ating ipag-pray that God will bless us. Gaya ngayon, pumapasok na po ramdam na po yung matinding problema sa tubig, at tuloy-tuloy po kasi yan eh. Nagkakaroon na. Tingnan ninyo. El Nino. Sumunod na mga buwan, wala pong bigas. Walang produkto. Anong gawin natin? Tataas na naman. Oo, tataas na naman ang bigas kasi walang produkto eh. Ilan na ngayon ang lugi? Nasa, ilan na? 100 billion more ang nalugi doon sa El Nino. Alam niyo hindi ko maintindihan ng ating gobyerno. Sa totoo lang, Kasi, ganun nakalaki ang lugi. Kung pinagawa na lang kaya yan ng mga, like for example, nagdagdag na lang sila ng mga patubig. Oo, di ba, ginastos nila, ilang puso na yon ang supplyan at ilang ektarya kaya yung masupplyan yan. Kung ginastosan na lang ng gobyerno, kaysa magbigay ng ayuda, buto nyo ako. Hindi, sa totoo lang kasi reactive ang ating sistema. Last year pa, naplano na ang El Nino. Nalaman na ang El Nino. Nakita na. Ano ang sabi ng mga sekretary ng ating mga departments? Wala. Okay ang supply ng tubig. Mataas pa naman ang Angat Dam. Mataas pa naman ang mga supply natin ng tubig. Walang ikabahala. Noon, sabi nila, wala tayong problema in the next 3 years. Wala tayong problema sa bigas. Sapat ang supply. 6 months later, nag-import na tayo. Kasi wala ng bigas. Diba? Kung ang ginawa na lang dyan, lahat yan kasi kahit araw sa taas, sa ilalim may tubig. Kung yun na lang kayang ginastusan, ito, ilang ektarya ito, lagyan mo ng 3 puso yan. Magkano lang yung puso? Kung gobyerno pa sanang gumawa niyan. Di ba? Mas mahal ba? mas mahal pa gobyerno? Hindi, mas mura yon, matagal lang. Baka tapos ng El Nino, nag-uukay pa rin. Pero kung naglagay, di ba? Yun po, ang sistema. Pero, bilang mga ordinaryong mamamayan, wala tayong magawa. Tama? Kahit magreklamo ka, wala kayong magawa. Kahit magprotesta ka, wala ka rin magawa. Mas lalong lumalala. Baka magka-stroke ka pa dyan, ma-heat stroke ka pa dyan sa kalsada. So, wala tayong magawa. Pero ito ang punto. Itong instances na nandun sa wilderness, mga kapatid, ang gustong patunayan ng Diyos, ang pagkakaiba ng tao na may Diyos at ang pagkakaiba ng taong walang Diyos. Kaya mga kapatid, patunayan natin yan sa ating buhay. May Diyos tayo. At ang ating Diyos ay may kakayahan na iangat tayo, proteksyonan tayo, pagpalain tayo. Amen? Doon tayo umag-angkla, mga kapatid, sa ating Panginoon. And so, nung nakaraan ay pinag-aralan po natin ang 10 utos at dito nakasalalay ang 2. Sinortcut ito ng ating Panginoon into 2. Ang 10, napakatalino ng Panginoon para makita mo talaga siya talagang author kasi parang alam niya kung ano yung nilalaman ng, ibig sabihin ba, paano mo summarize. Alam niyo you cannot summarize a thing without understanding it. Di ba sa school, pag sinabi isummarize mo, imposibleng masummarize mo na hindi mo naintindihan at hindi mo alam, hindi mo nabasa. Pwede, ang mangyari niya pag hindi mo binasa, mahaba pa rin kasi kukopyahin mo yung pinuputol-putol mo lang, tinatanggalan mo ng mga with, tinatanggalan mo lang ng mga kunting words, and then ipasa mo, ang haba pa rin ng summary mo. Pero itong sabi na, nung tinanong ang Panginoon, ano ang pinakamahalagang utos? Sabi niya 2 lang. Number 1, love God above all. With all of your heart, serve Him. Love Him with all of your heart,
with all of your soul, and with all of your strength. Second, love your neighbor as you love thyself. Take note, ang Ten Commandments, 1 to 4, love God above all. 5 to 10, love your neighbor. At sabi niya, dito lang nakahang ang buong kautusan. Two things. Love God and love your neighbor. Pagka ganun ang kalagayan ng ating komunidad, walang gulo. Diba? Kasi kung ang gulo lagi nang gagaling doon sa wala tayong pakialam sa ating kapwa. Diba? Ang sarili lang natin nakikita natin. Doon ang gagaling. No? Nanggagaling doon yung gusto mong kunin ng meron siya. Diba? Gusto mong patayin yung galit ka sa kanila. Diba? Parang ganun ang sistema. Even in God, ang lahat ng ating paglilingkod sa Diyos, pagpunta sa simbahan, lahat ng sacrifices natin dito is only based on the love of God. Doon lang yun. Mahal mo ang Diyos. Hindi tayo nandito para meron lang tayong grupo, o meron lang tayong fellowship, o meron lang tayong at least naisip mo lang, at least nakasimba ako, o kaya at least yung aking spiritual things, medyo na-satisfy ko. That is not the basis. No? That is not the basis of why we are here in this house. The basis is, we love God. We love God. And if you love somebody, sacrifice is nothing. There is no such thing as sacrifice for somebody you love. Tama po ba? O mga magulang. Di ba, mahal niyo ang inyong mga anak, lahat na lang ibigay nyo. May naramdaman ba kayo kahit pagod na pagod ka na? Hindi ka bumibigay, hindi ka tumitigil. Bakit? Ang tinitingnan mo yung pagmamahal mo sa iyong mga anak. Gusto mo sila mabigyan ng kinabukasan na maganda. Tama? Oh. Sa mga young people, for example, may minamahal siya. Kahit walang pera, manghiram yan, maka-McDonald's lang o kaya maka-Jollibee lang. Tama? Oh. Wala na yung pera. Hindi na yan nag-o-offering kasi walang pera. Oh. Pero pagdating sa mga Jollibee, McDo, may pera. Ayun. O kung minsan malayo, lalakarin. Oh. Sabi pa nga noon, 7 bundok ang aking nilakbay. Leon at tigre ang aking kaaway. Makita ka lang magandang inday. Oh, wow! Pangluha sa patayan. Praise God. Alright, so, ibig sabihin, kung mabago natin ang ating pag-iisip, that we are here because we love God, ang lahat ay maging maayos. Magaan, ang lahat maging magaan. Pagka para sa pagmamahal, ang lahat magaan. Lahat ay hindi mo binibilang. Oh? Kumbaga, kasi pagka kita ninyo sa bahay ninyo, kasi hindi nyo mahal yung bahay nyo, binibilang yung trabaho nyo doon. Akong naghuhugas. Kanina ako din, ha? Oh. Akong nagpupunas. Kanina ako din ang nagpunas kanina. Hay, kayo talaga, ha? Hindi kayo nagwawalis. Kayo, ha? Kayo, kanina pa ako nagwawalis dito. Buong buhay ko, walis na lang ako ng walis. Diba? Nabibilang, 1, 2, 3, 4, 5. Kahit dito sa church, pagkatrabaho na, ang dami nilang gagawin. Nagtataka ako. Pagka wala kang iutos, andyan lang sila. Naglalaro ng cellphone, nagano. Tapos may inutos ka na, ang dami lang assignment pala. Napunan nyo rin doon? Baka sa bahay ko lang napuna yun, ha? Oo. Ha? Kaya nga, ang tao, hindi mo maintindihan, pagka may inutos ka, bigla yan sisipag. Ang daming maalalang may assignment sa math, may assignment sa science, may assignment sa English, pero dati-rati wala naman. Pag inutusan mo, saglit po, tinatapos ko lang. 1 oras na hindi pa tapos.
So mga kapatid, pagka tinignan natin, sabi pa nga, if you love your work, it is not work. Tama? Mahalin natin ang ating trabaho. Kapag hindi nyo na kayang mahalin ang inyong trabaho, resign and look for a job. So, dalawa po ang ating dapat paglikuran. Isa ay ang Diyos at ang isa ay ang ating kapwa. Pero mga kapatid, dito rin natin makikita, may dalawang bahagi rin po tayong dapat naan. Ang ating din namang laman at ang ating espiritu or kaluluwa. So, alagaan natin both sides. Hindi po pwede na isang side ka lang. Kunwari, puro trabaho ka lang, puro ka lang negosyo, puro ka lang para kumita, para dumami ang pera, makabili ng bahay, makabili ng kotse, dumami ang mabigyan ng kung anong gusto, luho ng inyong mga anak, bibigyan ninyo. Pero kung wala kang time para sa Diyos, maling pagsisikap. Now, ngayon, hindi rin po pwede na lahat kayo puro na lang sa simbahan. Anong gawin natin dito? Diba? Magtinginan at magfasting hanggang sa wala ka nang makita, hindi mo na sa nahihilo ka na, hindi mo na maninaw kung anong mukha ng iyong kapatid. Di ba? Hindi rin pwede. Kaya 7 araw, 6 binigay ng Diyos para sa katawan mo, para sa sarili mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Magtrabaho ka, magpahinga ka, gawin mo. Pero ang pang-7 araw, bigay mo sa Diyos. Amen? Kaya ilagay ninyo sa inyong kaisipan as possible as you can. Walang absent every Sunday. Kasi yan ay para sa Diyos. Oh? Nakonsumo mo na ang 6 na araw. Huwag mo nang ipagdamot sa Panginoon ang 1 araw lang. Huwag maghinayang sa 30%, huwag maghinayang sa double pay. Dahil sobra pa dyan ang ibigay sa iyo ng Diyos or sobra pa dyan ang ibawi sa iyo ng Diyos pag hindi mo pinaglilingkuran ng ating Panginoon. Alright? So ngayon mga kapatid, yan po ang 10 utos na siyang gagabay sa ating mga pananaw at napag-usapan din po natin mga minamahal ng Diyos ang paghihiwalay, which it has been the basic of God that man is separated from the world when God calls them. And if you understand this, everything is clear and easy to bear with. Kung maintindihan mo bakit iba ang we are separated by God from the world, maintindihan mo bakit hindi ka dapat kamukha ng mundo, maintindihan mo na hindi dapat mo ginagawa ang ginagawa ng mundo, maintindihan mo bakit napaka stricto ng church, bakit maintindihan mo yung mga bawal na hindi naman pala talaga bawal yun in the sense na gusto ka lang pahirapan ng Diyos. Ang mga bawal ay mga bagay na masama sa atin. Pagka ipinagbawal ng Diyos, masama sa atin. So wag po nating isipin na ang church puro bawal. Ang pinagbabawal lang po dito, yung mga nakakasama din sa atin. So dapat maintindihan natin, kaya pinagbawal ng Diyos yon because God wants us to be better. God wants us to be good. Right? And healthy. Di ba? O kaya nga, pati ang sobrang pagkain, nakasulat sa Bible. Alam niyo po ba yon? Yung gluttony? Ang gluttony, kasalanan sa Diyos. Yung bundat na nga parang busog ka na, nakikita mo may lechon pa. Ayun, sobrang pagkain. So, tama lang, no? Tama lang. Hindi naman po natin sinasabi na dapat may sukat na ganito. Kundi sa pakiramdam mo, busog ka na, that's it. No? Wag na po tayong, mayroon talagang taong hindi makapahinga hanggat may pagkain. Malalaman mo yan pag sinabi mo, ito may pagkain pa, ang unang kamay na gumanyan, yan. Yung unang umabot, sigurado mamaya walang aabot. Walang kukuha ng pagkain. So, ipinagbabawal din ng Diyos ang hindi pag-alaga sa katawan. Yan. Kunwari, alam mo naman ang bawal yan. Yeah?
pinagbabawalan ng Diyos, ng doktor sa iyo yung mga ganitong pagkain, kakain ka pa rin. So, in short, you are requesting for your total rest. Yan. Kasi nga, bawal na nga, kakainin pa. Pero ito naman ang principle na binibigay sa atin ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ibinigay na pwedeng kainin. Maliban lang sa dugo. Lahat pwede mo kainin. Kung gusto mo magprito ng butiki, nasa sayo yun. Nakita nyo sa mga Facebook, sinasawsaw nga lang sa suka. O, tuko. O. Tsaka yung hindi yung mga insekto. Ipis. Lahat pwede makain kung kaya ng kaya ng sikmura mo, kainin mo. Isa lang ay pinagbabawal ng Diyos. May isa akong preacher na sikat na preacher na nag-defend siya ng pagkain ng dugo. Pero ang kanyang paliwanag, sablay. Unang-una, hindi daw sinabi doon sa New Testament. Ba't hindi niya nabasa? Ang galing mo sa Bible, hindi mo nabasa. Ang sinasabi ng Acts chapter 15, mga kapatid, 4 na bagay ipinagbabawal sa mga hintil. Kasi mga hintil lahat ginagawa, lahat kinakain. So may pinagbawal. At isa po doon ay dugo. Sa dami ng karne, dugo talaga. Huwag mo nang kainggitan ng dugo. Minsan, gustong-gusto talaga, mga dinuguan, mga inihaw na dugo. Mayroon pang nilagang dugo. Nakasubok na kayo nun? Ay, hindi kasi actually, may nabili ako sa Batangas, yung gutong Batangas. Pagkain ko, may dugo. Yung square-square. Meron pala. Sabi ko, pwede, may nilagang dugo. Siyempre, tinapong ko lahat. Sayang. Nasayang yung aking pera. Doon sa isang, 2 serving pa naman yung binili ko kasi nga, masarap yung guto Batangas eh. Yung guto nila hindi yung lugaw Di ba? Tama? Ang guto nila parang mga laman looban din, may karne din, may na mga balat ng baka na nilalaga, parang bulalo, parang gano'n. So mga kapatid, dugo, wag na po pag-interesahan ang dugo. Pag karne, lahat pwede mong kainin. Pero ito ang principle ng Diyos. Eat in moderation. Right? Alam nyo ba na kahit tubig, pag sumubra ka pala, mamamatay ka rin? Oo, pag sumubra ka pala ng inom ng tubig. So, ito at one time daw, kailangan wag kang sumubra ng inom sa isang pag-inom ng 1 litro. Di ba, 1 liter, ubusin mo talaga yan. Magkakaproblema ka. So, baso-baso lang. Okay? Pero hindi po yan applicable sa alak. Ang alak, wala talaga dapat. Di ba? Huwag po uminom ng kahit na anong alak kasi mga kapatid, ang ating kinakain may alcohol na po. Alam nyo ba pag kumain ka ng prutas, may alcohol na? Kumain ka ng grapes, may alcohol, nalasing nga si Noah eh. No? Kumain ka ng sobrang dami ng grapes. Kumain ka ng mga 3 kilo, dire-diretso. At sasabihin mo saan, anong problema mo, Brad? Ito, pulutan natin grapes. Ayan. So, wag na pong uminom ng kahit na may alak. Basahin po ninyo maigi. Minsan may mukha siyang alak pero nakasulat naman non-alcoholic. It's okay. Yung mga sparkling, okay lang po yon. Yung mga sparkling, mukha lang siyang alak. Pero pag nakasulat dito non-alcoholic or zero alcohol, okay po yan. Kahit nga yung before, kasi may alcohol content pa yung kali. Pero yung kali, may mga tinatawag na soft drink na kali. Now, mukha siyang beer. Pero pagka binasa ninyo non-alcoholic, pwede, no? Pwede inumin. Pero, suggestion ko,
wag po ninyong i-display ng harap-harapan kasi alam niyo kung anong problema. Baka hindi niya nabasa nung nakakita sa iyo, hindi niya nabasa na alcoholic yung iniinom mo. Akala niya nag-iinom ka ng beer. E paano kung ikaw yung pastor? Si pastor uminom ng beer. Oh, 'di ba? Pwede mong inumin yun, pero kumbaga indiscreet lang. Kung hari sa bahay mo lang, or kung may kapatid na nakatingin ng malayo, medyo masamang tingin sa'yo, lapitan mo na, non-alcoholic po. Pero hindi, ang pinupunto ko, hindi masama ang uminom ng non-alcoholic. Mukha lang minsan ang lagayan kasi parang beer din, ang itsura, parang beer din o kaya alak. No? But anyway, wag na po natin pag-interesahan ang anumang bagay na sinabi ng Diyos. Bakit ang dugo? Kasi ang dugo po ay buhay. Ibalik sa lupa. Yun ang utos ng Diyos. Ibalik sa lupa. Huwag sahurin. Huwag sahurin ang dugo. Ilagay sa lupa. Ngayon, ang dugo ay ginamit din ng Diyos para ihugas ng ating kasalanan. So mahalaga po sa Diyos ang dugo. Nilagay niya po yan sa atin bilang buhay po natin. At dito po tayo nabubuhay. Amen? Right? So wag na pong maglaway sa inihaw na dugo at saka sa dinuguan. No? Tapos naisip mo, wow, ang sarap ng dinuguan. Ate, pabili, pakilista, nilaga. Dinuguan. Gaya ng sabadistang kasama namin sa trabaho. Gustong-gusto niya talaga kumain ng bulalong, yung pata ng baboy, yung nilaga, yung parang pata. Gustong-gusto niya talaga. Sabi niya, ate, ito lang sa akin, pero pakilista lang dyan. Ang in-order ko ay, yung yung naalala ko na sinigang, no? Sinigang na isda. 'Yon. Bakit? 'Di ba? Kasi ibig sabihin, bawal 'yon. So sa atin mga kapatid, hindi dahil sa nakikita ng tao 'yon. Hindi dahil sa nakikita ng kahit na sino man. Ang nakakita niya na 'yan, Diyos. So maaring madaya po doon sa listahan pero hindi po sa mata ng Diyos. So ngayon, ang dugo po ay pinagbabawal. Ibig sabihin, kasalanan po talaga ang kumain ng dugo. Kasama na po dyan ang ilang mga pagkain. So isinama po dyan pati ang worship. Kakaiba tayo mag-worship. Amen? Ang worship natin hindi magustuhan ng mga taong nasa mundo, nasa labas. Hindi nila magustuhan ng worship natin because ang gusto nilang worship is just yung nakasanayan na pagpasok mo, ang bait-bait mo. Tapos nakaupo ka, umupo na ang lahat. Tumayo ang lahat. Dismiss. Pagdating sa gate, ay, tayo na! Doon tayo! Sa SM tayo! Mali. Hindi mo naintindihan bakit nandun ka sa loob ng simbahan. Amen? Dito mga kapatid, ang ating worship mula sa puso. Ikaw, wala po ritong standard. Nasasabihin kailangan pag nag-worship ka, una ang kanan. Sumunod ang kaliwa. Itaas ang ulo. Ipikit ang mga mata at sumigaw. Hindi po pwede. Hindi po natin ginagawa. Bakit? Ang worship ay hindi actually, sa totoo lang ang nagtuturo ng worship ang Diyos. So, nasa puso mo. Mula dito, kung ano ang ipagawa sa iyo ng Diyos, dapat malaya ang isang worshiper. Malaya. Free. Hindi ka nakagapos. Malaya ka. Dito, walang sasaway sa iyo pag sumigaw ka sa Panginoon. Walang sasaway sa iyo kapag lumundag ka. Walang sasaway sa iyo pag nagpalakpa ka. Walang sasaway sa iyo dito kung paano mo purihin ang Diyos. Dahil ang Diyos natin ay buhay, mga kapatid. Ang Diyos natin, mula pa sa doon sa Biblia hanggang sa buong aklat ng Psalms,
God demands a joyful worship. Alam niyo po ba, mga kapatid, na sinasabi nga ng ating Panginoon, sing a new song. Ang sinasabi niya, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Di ba? Anong dahilan? Because He is God. Ano pa? And that He hath made us. And not we ourselves. We are His people. And the sheep of His pasture. Yun ang dahilan bakit tayo nag-worship ng masaya, lumbulundag, sumisigaw, kumakanta, sumasayaw. Lahat, mga kapatid, magawa natin yan ng buong puso. Amen? So yan ang pagkakaiba natin, mga kapatid. Iba po tayo sa pag may makapunta rito mga baguhan, sa amin po mga mahal na bisita, just observe, but this is the right and the true worship. The Lord said, I am seeking true worshipers. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Spirit means you have no any images in mind. Spirit means you cannot see them. You cannot see it. You cannot see anything. That's spirit. And God, you cannot see God. And you don't need an image to believe that there is God there. For example, mga kapatid, sabi ng iba, hindi sila nagsasamba sa rebulto. Diyos-Diyosan. Ilagay nila sa corner. Diba? Ang Diyos-Diyosan, may altar yan, may bulaklak, may kandila. Pero kapag nag-pray sila, hindi sila nagpipray dito. Sabi nila, wala naman daw yun. Pero hindi sila nagpipray dito. Saan sila nagpipray? Doon sa may rebulto. Tama? So nilagay mo ang Diyos mo sa isang bahagi lang. Ba't hindi ka makapray doon? Hindi ka makapray doon dito talaga kasi akala mo nandito. Hindi po gusto ng Diyos yun. Because God is everywhere. God is a spirit. And ito pa, worship God in truth. Anong truth? Kasi may mga fake na worship. May mga worship na hindi tama. May mga worship na hindi nakasulat sa Biblia. Sinusunod naman ng tao. Bakit? Kasi hindi siya nagbabasa ng Bible. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, sunod-sunuran ka lang sa kung anong sinasabi. Kaya nga ang kanta natin kanina, read your Bible and pray every day. As you grow, grow, grow. As you grow, grow, grow. Ang maabot mo, I want to grow higher. Di ba? Dapat iniisip natin, dapat ganun, no? Chance na ito ng mga hindi pinagbigyan ng height. Mga kapatid, wala sa ating physical na kalagayan ang pag-grow. Ang pag-grow natin, lalong-lalo na sa Panginoon, nasa puso at kaisipan po natin, na tayo, kahit ano man ang stature po natin, ano man ang itsura natin, pero mature po tayo sa Diyos. Pag mature po tayo sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay maintindihan mo, makayanan mo, at hindi ka magdadalawang isip lagi sa kakayahan ng iyong Panginoon. Now ngayon, nilagay ng Diyos ang tabernakulo sa gitna ng mga Israelites. So, na-discuss na po natin ito na pinaikutan ng 12 tribo. 3 sa east, 3 sa north, 3 sa west, 3 sa south. So 12 tribes, and then nakapaikot din sa tabernakulo ang 3 tribo ng 3 anak ni Levi. Si Levi po ay hindi na binilang sa tribo ng Israel doon sa 12 nakaikot sa 3-3. Dahil ang pwesto ni Levi ay pinalitan na po at saka ni Joseph. Makita ninyo wala na rin pong tribo dyan ni Joseph dahil pinalitan na po yan ng 2 anak ni Joseph, si Manase at saka si Ephraim. So, wala po dyan pangalan ni Joseph.
Wala man ang pangalan niya, 2 lote naman ang nakuha niya. Manase at saka Ephraim. So si Levi kinuha rin dahil si Levi ay magiging tagapaglingkod sa tabernakulo. Ang kanyang 3 anak na si Kohat, si Merari at si Gershon, sila naman ang kanilang mga anak, yun ang mga tinatawag na Levita or mga Levites. Sila ay may bahagi dyan, no? Paikot sa tabernakulo. Wala na sinisorto. Yan. Ito, nakaikot sa tabernakulo ang tatlong anak ni Levi. Sa harap ay tribo ni Moses at saka ni Aaron lang. Si Aaron ay anak ni Kohat. Si Kohat, si Gershon, si Merari, anak ni Levi. At si Levi wala po dito sa 4 o sa 12 tribo ng Israel kasi hiniwalay siya ng Diyos. Wala rin siyang mana. Wala rin siyang lupain maliban sa house or city of refuge na pinaglalagyan ng mga Levites. Wala po siyang binigay na mana. Ang sabi ng Diyos sa Israel, hindi ko bibigyan ng mana si Levi kasi siya ay maglilingkod para sa akin. Paano nabubuhay si Levi or ang tribo niya or mga anak niya? Nabubuhay sila sa ikapo ng 12 tribo. Yan. Kaya po, kung by principle, paano mo maisip na sa ating kapanahunan ngayon, hindi na pwede ang ikapo? Because that's a financial plan. For example, mga kapatid, tingnan ninyo, kung ang pastor ninyo ay puro pa lahat magtatrabaho, pagdating dito pagod na pagod, walang maituro, hindi nakapagbasa. Anong mangyayari sa church natin? Di ba? Then at the same time, mga kapatid, ang gastusin ng church, sino sasalo? Sino magbabayad ng kuryente? Ang bagang-baga natin? Oh. E paano kung mag-backslide kayo lahat? Eh di wala na. Wala nang babayad sa kuryente, tubig ng church. Mali po ang iniisip ng pinapakalat ngayon na dahil New Testament na daw po tayo, hindi na po inuutos ng Diyos ang ikapo. That's financial principle. That the church should live out of the blessing from the people. Now, tandaan po natin mga kapatid na ito ay walang mga mana. Kaya nga sa atin, no, hindi contrary sa ibang churches, ang ating mga pastor wala pong sweldo. Hindi po sila siniswelduhan. Kahit magsimula ka ngayon, wala ka talagang member, wala kang wala po talagang sweldo. Paano siya nabubuhay? Sa pananampalataya. Provision ng Diyos. Pero, mga kapatid, ayon naman sa principle ng Diyos. Ang workman is worthy of his labor. Ibig sabihin, kapag pinalago naman ng Diyos ang kanyang gawain, natural na meron din po siyang, iyon ay panahon din naman ng kanyang pag-ani. Ika nga. So wag po tayo magiging iniisip, dito naman sa church natin, I'm so happy na hindi po tayo nagiging materialistic dito. Wala pong nag-iisip ng mga tinatawag na evil eye, Pero may mga churches kasi na may mga evil eye kung tawagin. Minsan iniisip nila, ay ang laki na ng tinatanggap ni pastor pala. Ganun pala kalaki tinatanggap ni pastor. Pero hindi niya iniisip nung panahon na yun na wala pang membro, wala pang hindi ba siya nag-iisip na kung ano yung pwede niya may bigay sa pastor? Alam niyo pang nag-start ang church, wala po talagang isang membro na magsasabi na suportahan ko si pastor buwan-buwan ng isang sakong bigas. Wala pong may gano'n. So, ibig sabihin, it's just like a cycle that when you work with faith, God will increase. Ang lahat ng labor mo, God will increase. And then, God will bless the people. Natandaan ninyo ito, you cannot give anything that you don't have. Right? Paano ka maka-offering ng bagay na wala ka? Paano ka magbigay ng ikapo kung wala ka naman talagang income? Tama? Kaya ka nagkaroon ng income, kaya ka may ikapo kasi may income ka. Kaya ka nakapagbigay ng offerings kasi meron ka. So anong ginagawa ng Diyos? First things first, pagpapalain niya ang tao. Kayo, ang kongregasyon, pagpapalain ng Diyos. At kapag kayo pinagpala ng Diyos, kung ano ang bahagi ng Diyos, yun naman ang inyong obligasyon, ibalik nyo naman sa Diyos.
Now, tandaan ninyo, never ang Diyos nagde-demand ng higit sa nararapat. Hindi po siya humingi ng 50%, 30% o 40%. Ang hiningi niya lang ay 10%. Just 90% is yours, 10% belongs to God. Because that 10% will be used to nurture your spirit and your soul. Yun po yung ginagamit. Mabisitahan ka o kaya pagdating mo rito, maayos ang simbahan, hindi tayo nagtitiis sa inconvenience, di ba? At the same time, ang pastor po natin, hindi naman pong mukhang gusgusin. Amen? Makabili din naman po siya ng maayos-ayos na long sleeve. Di ba? At meron din naman siyang coat na ngayon di lang magamit-gamit kasi sobrang init. Pero kahit okay lang, kahit at least may coat, di ba? Pero ang punto ay ganito. Ano kayo sa feeling ninyo kung ang pastor dito halos-halos na makabili? Isipin nyo. Tapos magpipreach ako, God will bless you. Paano kayo maniniwala samantala yung pastor nyo gusgusin? Tama? Siyempre isipin ninyo, paano kayo mangyari yun? Pastor nga natin, hindi naman nabibless. O, di ba? O, di ba hindi rin maganda? O, pero kung nakikita po natin, maayos po ang sistema ng ating church, pagdating ninyo, gumagana ng aircon. Di ba? Malinis ng simbahan natin. O, and then at the same time, hindi naman po tayo nagmamalaki, pero ang ating maayos po ang ating lahat na kalagayan. Amen? So yun po yung dahilan, financial principle of God. Hindi po natin pwede baliin. Pag binali po natin yan, magiging chain reaction po yan. Una, hindi ka magbibigay kasi sobra ng pera. Iniisip mo, in church namin, mayaman na yan, hindi na ako magbibigay. Ano ang next na mangyayari sa'yo? Hindi ka na lang mabibless ng Diyos. Kapag hindi ka mabibless ng Diyos, totoo na ngayon na wala ka nang maibigay. No, ngayon, kung gano'n ang isipin ng bawat isa, buong church magsasuffer. So, mula sa inyo, magsasuffer kayo, papunta sa church. Pero kung mabless kayo, mabibless din hanggang sa church. So, alin bang piliin natin? Minsan, ang iniisip ng tao, magbibigay siya ng 1,000, iniisip niya, okay lang, bigay ako ng 1,000. Dumating ngayon sa punto ng kanyang 100,000 na. Nagsusulat posible. Siyempre, karamihan ng 100,000, chicken na yan. So, parang hindi mo na masulat yung hindi ka makapirma. Nanginginig. Dinidiin mo na lang para magpirma. Bakit? Kasi nasa isip mo, malaki. Kalay mo 100,000, ang dami ng mabili ko niyan, di ba? Pero hindi mo ba inisip na bakit 100,000 ang tithes mo? Bakit? Kasi kumita ka ng 1,000,000. 900,000 sa'yo, ang 100,000 para sa Diyos. Naisip po natin? Ngayon, bakit 100 lang ang tithes mo? Palagay mo. Kasi ang kinita mo, 1,000 lang. So, alin ang masaya sa'yo? Pag 100, baliwala sa'yong magdukot. Pag 100,000, mabigat. Alin ang gusto mo? Ang 900 o ang 900,000? Di ba? So, wag po nating tingnan yung para sa Diyos, kasi para sa Diyos yun. Yun ay bagay, sabi ng Biblia, banal. Hindi dapat nasa bulsa mo. Hindi dapat sa kabinet mo. Dapat yan sa bahay ng Diyos. So, maraming mga tao, inano nila ng church daw ay money-making machine. May mga pastor, ito totoo na nakasulat sa Biblia, may mga pastor, mga kapatid, na talaga namang parang mga lubo. Sasabihin na natin. Dahil ang gusto lang pagpapayaman. Imagine ka, pastor ka, may helicopter ka ba talaga? Kailangan ba may helicopter? Kailangan ka may private plane? Di ba? Kailangan limousine? Alam niyo mga kapatid, minsan may mga ganun, kaya nadadamay na lahat. So pati iniisip ngayon ng mga ordinaryong mga tao, ang iniisip nila, parang pastor na lang ang yumayaman, kami hindi. Parang imposible mangyari yon. Because if you are giving the right thing and you have the right mind,
tandaan po natin ito, the pastor cannot receive more than what you got. Right? So, ang sabi ng ating Panginoon, principle again of blessing, give, and it shall be given. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. God will talk to somebody that will make a way that you will be blessed. Nakita niyo? God cannot bring money to your account. God cannot deposit money to your account, but He will use somebody to give you opportunity para meron ka. Yun ang trabaho ng Diyos. Amen? No, ngayon mga kapatid, ang bagay na ito ay example sa langit. Tingnan ninyo ito. Sabi ng Hebrews chapter 8 verse 5, who serve unto the example and shadow of heavenly things. Take note, as Moses was admonished of God. Admonished means inutusan. As the Bible says, when he was about to make the tabernacle. Nung gagawa pa lang siya ng tabernakulo, sinabihan siya ng Diyos. For see, sabi niya, saith he, that, sabi ng Diyos, that thou make all things according to the pattern showed unto you in the mount. Why? Because that is the shadow of heavenly things. That is the shadow of the things to come. Sabi ng Hebrews actually dyan, pag binasa mo, the shadow of the things to come. Meaning, ito yung shadow, shadow ko. Dami. Okay, ito na lang. Yan ang shadow, ito yung totoo. Tama? Yung shadow, hindi yan ang totoo, kamukha lang. Kamukha lang, pero hindi yan. Hindi mo yan mahawakan. Ito yung pwede mong mahawakan. Ito yung church. Ang tabernakulo, ang shadow. Ibig sabihin, ang tabernakulo na yan, kamukha ng totoo. So ito yung church. This is the true things. Jesus Christ is the true things as well. Lahat ng nasa tabernakulo ay is about Jesus Christ and the church. So yun ay pattern ng paparating, which is Jesus Christ. Dumating na, nag-establish ng church, at ito na ngayon ang church. Ito na ngayon. So, that is why, kung anong kawangis doon, ito rin ang ating kamukha. So ngayon, sinasabi rito mga kapatid, na may utos ang Diyos. So para shortcut na lang po tayo, ito po ang tabernakulo. Okay. Yung kaninang tabernakulo, balikan lang natin. Yan. Ito ang tabernakulo, kabuuan, outer court, inner court. Sa labas ng outer court, may altar of brazen altar, meron brazen laver. Dito kinakatay ang sacrifice. May kasalanan ka, dala ka kambing, baka, tupa, kakatayin. Hindi pwedeng may sakit. Hindi pwedeng duling na baka, hindi pwedeng yung may sakit sa bituka or may galis, hindi pwede. I-reject yan, ibabalik sa'yo. Dala ka ng panibago. So, dadala ka ulit dito, kakatayin dito ng mga saserdote, pagkatapos ihandog. Pag ihandog dito, mga kapatid, ang dugo niya, isprinkle dito, tapos, ang saserdote, titingin ng kanyang sarili dito sa brazen laver, na parang kristal ito, salamin, na nakikita kung may spot or may wrinkle, dahil hindi ka pwedeng pumasok na may spot at saka wrinkle doon sa loob. So titingnan niya rito ang kanyang sarili at papalit siya kung kinakailangan. Dito rin siya maghuhugas ng kanyang kamay at paa bago pumasok sa tabernakulo. Sa loob po ng tabernakulo, ito naman po ay nahati sa dalawa. Yan po. Nahati po ito sa dalawang kwarto. Ang unang bahagi ay tinatawag na holy place at ang pangalawa naman ay tinatawag na holiest of holies. So mula rito pag sacrifice, maghuhugas ng kamay at paa, papasok dito sa loob ng tabernakulo at
baligtad lang po ito. Pero ito po ay doon po sa right, sa pagpasok, no, ng kandeliryo. At itong kandeliryo na ito is 7 candlestick. Ang ginagawa ng saserdote, pagpasok niya ay ang liwanag dito ay ang kandeliryo dito. Sa unang pagkakataon ay ito'y sisindihan, pero after that, tuloy-tuloy na po yan. Pagkatapos ay kakain po siya ng shewbread, which is 12 pong shewbread ang nandito. Yan po yung representation, hindi po yan pepperoni. Yan po yung representation lang. Baka mamaya nakita nyo sa pizza, ay ito yung kinakain ng saserdote. Pizza. Hindi po. 12 po yan na shewbread ang nandyan. Kakain po siya. Pagkatapos, ay siya po ay magsusunog ng insenso. Pag siya po ay saserdote, na ordinaryo lamang na saserdote, pagdating dito, lalabas na po siya. Pag lumabas po siyang buhay, ibig sabihin ng kasalanan mo, napatawad. Ganun kahirap. Alam nyo ba na sa kasalanan mo, pwede rin mamatay ang saserdote? Nilalagyan po yan sila dito ng tanikala. Lahat ng saserdoting papasok, may tanikala yan kasi walang tao makapasok sa loob eh. Mamamatay ang tao makapasok sa loob. Kapag yan ay natumba na doon at hindi na makalabas, hinihila lang po yun para makalabas ang katawan. Paano siya mamamatay doon? Pag mali ang kanyang sistema sa pagtanggap ng mga handog. For example, alam niya na may problema yung handog, tapos inokay niya, tapos pumasok siya, ginamit niya ang dugo doon para mag-sprinkle, papatayin siya ng Diyos. Kaya dito ninyo makikita, no? Do not hate pastors who tell you the truth. Kasi buhay din po nila yan. Darating ang araw, sila din ay mananagot sa Diyos. Kaya mas maigi na lang yung nagsasabi ng tama. Wag naman yung extreme. May mga extremist no? May mga extremist na mga pastor, no? Bawal yung hindi naka-long sleeve. Pagka hindi ka naka-long sleeve, hindi ka na maliligtas. Parang wala naman yata sa Bible yon. Diba? Hindi ka pwedeng mag-t-shirt, hindi ka pwedeng mag-polo. Kailangan long sleeve. Pati maligo, dapat naka-long sleeve. O kasama na laba. Pagtapos mo, sampay mo na lang. May mga extreme naman po na masasabi po natin. Tapos kailan pag nagsimba, kailan puti kayo lahat. Mga extremist po yon. Pero mga kapatid, pagdating po sa Christian living, pagdating sa standard ng Diyos, na dapat hindi po ito pinapalabnaw para lang hindi kayo ma-offend. Amen? Hindi nyo kailangan ng puro matamis. Sa una lang masarap ang matamis. Maniwala po kayo, diabetes po ang abutin nyo. Puro matamis dito ang i-preach dito. Ang saya sa una. Ang ganda sa una, pero kung wala pong substance, wala pong vitamina na mailagay po sa inyo, para tumubo po kayo, darating ang araw, magkakasakit ka pa. Kaya nga, ito, pinapakita, hindi po ordinaryo na ang saserdote ay baliwala sa kanyang pagdala or pag-officiate ng handog. Pero ang high priest, once a year, mula rito, ay mag-handog po siya unang-una ng baka, ang tawag po dyan ay sacrifice of sin, na ang lahat ng sa isang kambing pala, ang lahat ng kasalanan ng Israel ipataw sa kambing na yan at pagkatapos siya ay pakawalan sa wilderness. At yan din po ay kalintulad ni Jesus Christ na umako ng ating mga kasalanan. Kaya doon po nanggaling ang word na scapegoat. Doon po yun nanggaling ang word na scapegoat. Kasi nilagay na lang doon sa kambing para ang kasalanan ng lahat ay nandun sa kambing at hindi na sa tao. Yun. Kaya, may word tayo minsan, kaya siya yung scapegoat. Ibig sabihin, kasalanan mo, pinatong sa kanya, siya tuloy na mukmukan. Yan. So, mula po dyan, ay ang saserdote maghuhugas, pagkatapos ay susindihan niya pong kandileryo, kakain din po siya, maghandog siya ng insenso, and then pagkatapos, papasok po siya dito sa Holiest of Holies once in a year at magsamba doon sa harap ng Ark of the Covenant.
or sa mercy seat. Ang mercy seat ay nandun po nakapatong ang sa Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant pala ay nandun, no? Sa pinapatungan siya ng dalawang anghel na ang kanyang pakpak ay magkasalubong, which is the mercy seat. At doon, sa loob ng Ark of the Covenant, nandun po yung tungkod ni Moses na hindi po nalalanta ang dahon, no? May mga bulaklak at may dahon. And then, nandun din ang Ten Commandments, ang bato na ginawa ni Moses, sinulatan ng Diyos, at nandun din ang mana sa loob. Now, minsan lang po yan sa isang taon, na ginagawa ng saserdote. Now, sinabi ng Diyos, may sukat po yan. Ano ang sukat po? Una, ang holy place, ang haba ay 20 cubit. So, kanilang measurement ito. Wala na ngayon ito. But approximately, it's isang ganito, ang 1 cubit. So, 18 inches po yun. Yan. Siyempre, depende sa tao. Pero, yun po yung dati. Magsukat sila kasi dati. Okay, 1. Tapos 2. Ganyan po sila. So, yun po ang 1 cubit dati. 20 cubits po ang sinabi ng Diyos. At ang lapad naman ay 10 cubits. Okay? 10 cubits ang luwang. Pero dito ay 20 cubits ha. Dito muna tayo ha. Yung 10, 20. Tapos, ang height nito ay 10 cubits din. Sinabi mismo ng Diyos yun. So, wala lang tayong time para basahin yun. Pero 20 by 10 by 10, yun po yung sukat na kabuuan ng holy place. Pagka tinignan natin mga kapatid, ang holiest of holies, ganun din. Pero, imbis na mas mahaba siya, 10 cubits lang siya or kalahati lang nito. So, 10 by 10 by 10 ang kanyang sukat. Ibig sabihin, 10, 10, 10. Yun. Yun po yung kanyang sukat. Pag tinignan po natin, bakit yun ang sukat na ibinigay ng Diyos? 20 times 10 equals 200 times 10. 2,000. Sukat yan. Yan po yung nilagay ng Diyos sa church age. Because, kung inyo makita, this is Jesus Christ, this is Jesus Christ, this is Jesus Christ, this is Jesus Christ, this is Jesus Christ. This is the pattern of our salvation. Paano ka makapasok? Kailangan may mamatay. Kailangan ka mahugasan. And then pagkatapos, may liwanag na maggagabay sa iyo sa loob ng iyong paglilingkod sa Panginoon at kumakain ka ng Word of God. At nag-worship ka. Kasi ang insenso, kagaya yan ng worship. So that's the pattern of the church. Kung paano ka maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. First things first, dapat may mamamatay na handog sa sarili mo. Anong mamamatay? Ang lumang pagkatao. Wari, si Brother Mar. Si Brother Mar, ang lumang Mar, dapat mamamatayan. Paano mamamatayan? Repentance. Sa repentance. Ngayon, pag ang isang tao ay patay na, hindi na siya nakagawa ng kasalanan. Tama? Pero may kasalanan pa siya, hindi? O wala na? Meron pa. Kagaya for example, nagatrabaho ako, kagaya kay Baderismo, gumagawa ng makina. For example, nag-aayos. Habang nagatrabaho si Baderismo, nadadagdagan ka ng grasa. Tama? Baderismo, kaya yung mga dumi. Pag tumigil ka, nadadagdagan ka pa ng grasa, hindi na. Hindi na. Pero may grasa ka pa? Meron. Paano magawa yan? Kailangan mong hugasan. Sa Biblia, ang tanging makahugas ng iyong kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo Jesus. Sabi ni Peter, repent and be baptized every one of you. Kaya lahat dapat dito, bautismado dapat sa pangalan ni Jesus. Ang sabi niya, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Ibig sabihin, walang ibang pamamaraan ng iyong kasalanan ay mapatawad at mahugasan sa iyo sa pamagitan lamang ng bautismo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin ng bautismo, ilubog ka sa tubig. Pag hindi ka pa nakaranas ng ganyan na nalubog sa tubig, hindi ka pa nabautismuhan. At kung hindi pangalan ni Jesus ang idineklara sa iyong bautismo, ibig sabihin ang kasalanan mo nananatili pa. Kaya kailangan mong magpabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus para matanggal ang iyong kasalanan. Hindi ito membership. Hindi po ito para maging member ka ng church na ito. Hindi po. Ang purpose ng bautismo para mahugasan ka sa iyong kasalanan. Matanggal ang iyong kasalanan. Yun ang purpose ng bautismo. Now ngayon, hindi lang yan. Bibigyan ka ngayon ng Diyos ng magbibigay sa iyo ng comfort, magbibigay sa iyo ng liwanag, magbibigay sa iyo ng kaalaman na sinasabi nga ng ating Panginoon. The Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and shall bring all things to your remembrance. Kaya mahirap po makita ang katotohanan kung walang Holy Ghost. Praise the Lord. And so, ang ibinigay dito, ito yung church age natin. Dito. Hindi po tayo dito nakatawid. Dito lang po tayo. 2,000 na po ang ibinigay. Now, pagkatapos po ng 2,000, ang susunod naman ay ang holiest of holies, which is 10 by 10 by 10. 10 times 10, 100 times 10, 1,000. Yan po ay ang tinatawag na millennium age. Millennium means 1,000. Anong millennium? That is the time that Jesus Christ will reign with the saints dito sa mundo. Yun po ang magkasunod yan. So, kung makita po natin mga kapatid, ang ibinigay sa church, 2,000 years lang. Kailan nagsimula? Mismo, hindi natin alam kung saan magsisimula. Sa kapanganakan ni Jesus, sa bautismo ni Jesus, o sa kamatayan ni Jesus. Si Jesus Christ was baptized in the age of 30. He died at the age of 33. So 3 years ang pagitan. So hindi natin alam. Pero ang isang katotohanan, ang taon natin ngayon is 2024. So palampas na po tayo sa kota. Baka nag-iisip pa po tayo na mahaba pa itong mga panahon. Nakikita nyo na, lahat hindi na maintindihan. Kahit ang mga sintipiko hindi makaintindi, hindi makapaliwanag sa nangyayari ngayon. Maniwala kayo mga kapatid, sa kabila, nagkakaroon ng cold wave, namamatay ang tao sa yelo, pero sa kabila, namamatay ang tao sa init. Hindi na maintindihan. Ang gera. Sabi ng Biblia, Matthew chapter 24, there shall be wars and rumors of wars. Ang gera ongoing. Ongoing sa Ukraine, Russia, ongoing sa Israel and Hamas, Israel and Iran, ongoing sa ibang mga bansa, may threat, may rumors of war sa China and Philippines, China and Taiwan, Japan and China. May mga rumors of wars at mga pestilence. Ang pestilence kasama ang mga tinatawag nating mga kalamidad. Nakita ninyo, ang Dubai na advance, inatake ng matinding pagbaha. May namamatay pa. Lumulutang ang mga Ferrari, Bugatti, Lamborghini, doon lumulutang. Ang Japan, high technology, inatake ng tinamaan ng lindol. Saan napunta? Wala. So lahat ngayon, bakit matraffic ang ang EDSA? Palagay ninyo, inaayos ang Kamuning flyover. Tama? Anong point nila? Kasi baka daw gumalaw ang fault line dito sa Pilipinas, sa Maynila, lalong-lalo na. Tinatawag na the big one. Mga kapatid, nakasulat na kasi, mangyayari talaga. The best is, pinaalam na sa atin ng Diyos. Hallelujah! That's the best! Pinaalam na sa atin at kung mamili ka pa at ikaw ay hindi maligtas,
kasalanan mo na. Sinabi na ng Diyos. No, ngayon mga kapatid, ano ang church age? Ito po ang church age. Ito po tayo. Dito po, mula po rito hanggang dito is 2,000 years po ito. 2,000 years. So mula sa kamatayan ni Kristo dito po yon, tapos Day of Pentecost from the death of Christ is just only 50 days. But the death of Christ to His baptism backward is 3 years. And then Jesus Christ to His birth backwards is 30 years. Now, hindi natin alam. Saan ba magsisimula ang 2,000? Saan magsisimula? Sa kapanganakan niya, sabihin na natin na nanganak ang Panginoon, ay panganak ang Panginoon year 3 AD kasi may discrepancy. 3 to 4 years plus or minus. Sabihin na natin 3 or 4 years. AD dapat ang 2,000 years ay 2023. Tama? Ay 2003. 2004. Eh wala namang may nangyari. So, punta tayo sa baptism ni Jesus Christ. Ang baptism ni Jesus Christ ay sabihin na natin 30 AD, no? 30 AD. Sabihin na lang natin 30 AD ang baptism ni Jesus Christ. So, ang plus 2,000 is possibly ay 2030. Tama? Kaya lang, pabalik po tayo. Mula rito, papunta rito, sa pag-upo niyang Antikristo, 7 years po ito, nakapaloob sa 2,000. So kung 2030 minus 7, 2023. So medyo malabo-labo na rin ng konti. May posibilidad pero malabo-labo ng konti kasi maaring umatras pa yan o umabante. Ang next na panahon is the death of Jesus Christ, which is 33 AD. So dahil may plus or minus ang ating kalendaryo, posibleng 2030 or 2033. Plus or minus, kasi plus or minus 3. So kung 2030 ang ating basihan ng 2,000, mula sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, minus 7, that's 2023. Tama? Now, kung sabihin natin 2033, which is the maximum or 2034, ang maximum ng tolerance. Na-follow ninyo ako? Nakuha ninyo? Kung doon tayo magbabase, minus 7, 2026. Right? So, paano kung sa 32 pala ang basihan ng Diyos? 31 pa lang basihan ng Diyos. E di, ibig sabihin, itong ibig ko sabihin, mula ngayon hanggang 2030 o 35 is very crucial. Very crucial. No time na isipin natin ang ating mga sarili lamang. No time na isantabi natin ang paglilingkod sa Diyos. This is the best time to give your life to God. This is the best time. Hallelujah. Now, ngayon, mga kapatid, palitan po natin, ito po ang 2,000 years at ito po ay hindi pa nangyayari. Nandito po tayo ngayon sa last days, sa worldwide evangelism. Lahat nangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Ito po ang susunod na paparating na hinaantay po natin. This is not the second coming of Jesus Christ. This is the rapture of the church. Rapture, meaning kukunin ng Diyos ang mga naglingkod sa Kanya. Yung church mismo, kukunin niya para sa Kanyang sarili. Dadalhin niya doon sa Kanyang inihanda na lugar. Na ayon sa sinasabi niya sa John chapter 14, verse 1, anong sabi niya? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I wouldn't have told you. But if I prepare a house, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Doon ang church kung saan si Kristo.
Yun ang dahilan bakit nandito tayo ngayon. Yun ang dahilan na kahit na kinukutya ka na ng iyong kapitbahay, it's okay. Na kahit ng iyong mga kaibigan, kinukutya ka na, it's okay. Hallelujah, mga kapatid. Kahit na ang iyong sarili, parang iniisip mo, parang ang daming bawal. Huwag mo nang isipin ang mga bawal, mga kapatid. Ang isipin mo ang kaligtasan mo. Dahil paparating ang ating Panginoon, kukunin niya ang kanyang mga pinili. Alam niyo ba kung sino lang ang makapasok diyan? Mga taong nag-repent, mga taong nabaptize in Jesus' name, at mga taong nakareceive ng Holy Ghost. Mga minamahal, kapag ikaw ay makasama dito, wala kang problema sa susunod na mangyayari dahil ayon sa nakasulat sa Biblia, maghahari ang Antikristo. Sa paghahari ng Antikristo, kukontrolin niya ang buong mundo. Lahat ng tao, lalagyan niya ng tatak sa noo o sa kanang kamay. Ang sinumang walang tatak, hindi makabili, hindi makabenta, hindi makanegosyo. At ang hindi sasamba sa larawan na nagsasalita ng dyablo, papatayin. Revelation chapter 13, basahin po ninyo yan. Mga minamahal, tanda po ninyo, ang inyong mga cellphone, nakapo na kayo, nabigla lang niya may mag-a-alarm, kunwari RMC. Di ba? Bakit? Dahil lahat ng inyong cellphone, may kopya sila. May naka-record sa kanila. Pag sinabi ng Antikristo, right now, gusto kong sambahin ako ng buong mundo, mag-a-appear ang kanyang mukha at ang kanyang imahin sa cellphone mo. You have to do worship sa dyablo. Sabi mo, pwede namang hindi niya malaman. Hindi po pwede. Bakit? Mismo ang ating mga cellphone, may sensors. Pinapractice lang po tayo, tuwan-tuwa nga tayo eh. Tuwan-tuwa nga tayo sa Waze, sa Maps. Natutukoy ka kung saan ka. Pwede rating ang araw, matukoy pati anong ginagawa mo. Ang gusto lang ng dyablo, sambahin siya ng buong mundo. Kaya mga kapatid, mamili po tayo ngayon. Whether we like it or not, we will worship somebody. We will worship somebody, whether you like it or not. Pero mga kapatid, mamili tayo. Kanino tayo magsamba? Dahil kung magsamba ka sa Panginoon ngayon, hindi ka na kailangan sumamba sa dyablo. Pero kung ayaw mo magsamba sa Panginoon ngayon, darating ang araw, sasamba ka sa dyablo. Mga minamahal, ang ating panahon na nandito tayo ngayon, huwag ninyong ikasayang sa inyong mga kaisipan. Huwag kayong mag-isip na naghihinayang kayo dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoon at kukunin niya. Samantalang nandun ang church sa langit, tinatawag na may judgment seat of Christ and marriage supper of the Lamb. Sa ibaba naman, mga kapatid, puro tribulation ang abutin ng lahat ng tao. Sinasabi ng Biblia, more than 21 ka-tribulation ang posible ning danasin ng mga tao dito sa lupa, nahihingi na lang sila ng kamatayan, hindi na nila makaya. And in fact, mga kapatid, sabi ng Biblia, hindi pa nangyari at hindi na mangyayari muli ang madanasan ng tao. So mamili po again tayo. Dito ba gusto natin o doon tayo? Sa bahay ng Diyos. Praise God. Dahil pagkatapos niyan, the church will go with Jesus Christ. At lulupigin niya ang lahat ng mga bansa na lumaban dito, ililigtas ng Diyos ang Israel. Pero pagkatapos po niyan, ay maghahari po ang Panginoon sa 1,000 years later. Yung sa ibaba. Sa baba po. Yan. Dito po, ito po tinatawag na 1,000 years, millennium reign of Jesus Christ. Pero, ang hari ng mga hari, ang kasama niya sino? Ang church. The saints. Kunting sacrifice ngayon, actually, mga kapatid. And you will be kings and priests in the heavens. At tayo po ang mga siwa sa buong mundo. Malay ninyo, isa sa inyo dito ay magiging hari ng Batasan Hills.
Kasi maging kings tayo eh. Maging kaharian kasi ang mga bansa-bansa, no? Mga probinsya. Pero 1,000 years po ito pagkatapos po niyan, pakawalan po si Satanas dahil kinulong po siya doon, pakawalan po siya. At ito na ang tinatawag na Gog and Magog. Pagkatapos po niyan, ang lahat ng mga patay mula sa panahon ni Adan at saka ni Eva na hindi naligtas ay harap ngayon sa trono ng Diyos. Itong tinatawag na White Throne Judgment. At ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng mga buhay ay dadalhin sa lake of fire at ang mga maliligtas naman ay siyempre natural. Kaya ka nga naiwan dyan eh. Hindi ka na maligtas. Alam nyo ba kung ano ang gagamitin dyan? Mga books. The books were open and another book was open. The other book is the book of life, but the book of books is the Bible. Kaya read your Bible and pray every day. Study the Bible. Amen? Ang ginagawa natin ngayon, pag-aaral sa Biblia. Nakasulat na po ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, pagkatapos niyan, time no longer, ayun yun. Ages for ages, time no longer. Mga minamahal, kapag kunti na lang ang sacrifice mo, sabihin na lang natin 10 years, mahaba ba ang 10 years para ipaglingkod mo sa Diyos? Ang kapalit eternity, buhay na walang hanggan, kaya kahit ano man yung sama ng loob na meron ka, ano man yung problema meron ka, ano man yung sakit na meron ka, itabi mo yan. Ang mahalaga, nandun ka sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! At tayo ay magsasamba sa ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon. That's the only way, brethren, that the Holy Ghost will come upon you through the worship.